Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Mga kabarangay, at sa pagpapatuloy po ng ating best practices segment, makakasama pa rin po natin si Cap Christian Toto Valencia Coronel ng Barangay San Isidro 2, Paumbong, Bulacan. Pero bago po ang lahat mga kabarangay, nais lang po natin magpaabot ng ating pong mga pagbati po para sa inyo. Unang-una na po dyan kay Kagawad Sances Dawang ng Barangay Cablon, Tupi, South Cotabato. Isang indigenous people ng kanila pong barangay. Hello po sa inyo at maraming salamat po sa patuloy po ninyo na pagsuporta sa ating programa. Congratulations naman po to Kapitan Romuel Selvin R. Abop ng Barangay Santo Domingo, Quirino, Isabela. Siya rin po ay siya po ang diga ng mga barangay president sa Quirino, Isabela. At congratulations po for being the top performing barangay sa Hapag at Barkada Cleanest Barangay. Congratulations din po for making the top 3 Regional Kalinisan at Barkada 2024 sa Barangay Poblacion, District 3, Barugo, Leyte, headed by punong Barangay Anthony Mesam Gangoso, Brazil, and Council. Maraming salamat, SK Med. Dagdag ko lamang mga kabarangay. May kasama po ngayon si Cap Toto Coronel sa kanilang barangay, all the way from Bulacan, ang kanya pong dalawang konsihal. Kagawad Nicanor Pasco, Environment Committee, siya po ang chair, at si Kagawad Ricardo Polintan, Health Committee na po ang hawak. Welcome sa aming studio at maraming salamat at kami inyong pinaunlakan. Yan po. Welcome po. Welcome po. At ayan na nga po, Kap, pupunta na po tayo dito sa ating pong best practices segment na pinakakaabangan po ng ating mga kabarangay. Ibabahagi po natin sa kanila kung ano po yung mga programa po ninyo sa inyong barangay sa San Isidro 2. Unahin na po siguro natin, Kap, yung mga environment programs po ninyo. Marami-rami po ito. Saan nyo po ba gustong simulan muna, Kap? Ito pong aming proyekto sa Barangay San Isidro 2. Ito po ay focus po kami sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Katulad po na nabanggit natin kanina sa segment 2, na tayo po ay napabilang sa Gawad Galing Barangay na kung saan po tayo binigyan ng award po dito. Bakit po? Tayo rin po ay nanguna sa bayan ng Paumbong. Ang San Isidro 2 po ay top 1 barangay po sa BECA o Barangay Ecological Compliance Audit. Dito po sa BECA, meron po tayong mga bahagdan o mga batayan upang sa ganun na ay tayo may makapasa. For ilang years po, tayo po ang Barangay San Isidro 2 ay nanguna sa bayan ng Paumbong patungkol po dito sa audit na ito. Mahalaga po yung audit na ito sapagkat sa audit po ng Barangay Ecological Audit, dito po natin malalaman kung gaano ka-epektibo yung barangay sa pamamahala po at pag-aayos po ng ating solid waste sa barangay. So, syempre, dito po, kailangan una ay ating pong committee ng Barangay Ecological Solid Waste Management Committee ay tayo po ay maayos na nakapagpulong at nagkakaroon po tayo ng quarterly meeting upang sa ganun makasunod po tayo sa batayan po ng ating DILG. Then po, dito po nakapaloob din sa aming barangay, meron po kaming mga ilang batas o ordinansa na ipinatutupad sa aming barangay. Una na po dito yung No Littering Act, yung nabawal po pagkakalat. Ako po kagawad pa lang, Kagawad Butch, taong 2013, nakapagsulat po ako ng ordinansa patungkol po dito particular sa No Littering Act na hanggang ngayon po ay umiiral po sa aming barangay. And then po, nagkaroon po kami ng mga ordinansa, adaptation po ng municipal ordinance like po yung no open burning o bawal po yung pagsisiga at yung no open dumping. Sa no open dumping naman po yung walang paghabas na pagtatambak ng basura, hindi po ay maring po natin na ipinatutupad sa barangay. Actually, meron po tayo listahan ng mga list of violators na kung saan doon po natin napapadala ng warning at napipenalize yung mga lumalabag po sa mga ordinansa at batas na ito. Kasunod din po nito, meron din po tayong yes segregation, yes collection. Kung hindi po segregated yung aming basura sa barangay, hindi po namin nakakolekta ito. At
meron po tayong batayan na bibilang po natin kung ilang pong household o ilang mga pamilya ang nakakasunod po sa segregation. Meron po kami tinatawag na segregation na survey form na kung saan pinamimigay po namin sa lahat ng kabahayan sa Barangay San Isidro Dos. Ngayon po, pag pinamigay po natin ito, meron po itong mga katanungan, ang inyong pong tahanan ay nagsasegregate. Pangalawa, yes or no po yon. Pangalawa, kayo ba ay may kaalaman sa pagsegregate? Pangatlo, saan mo tinatapon yung basura? Ngayon, sa pangatlo po tanong, saan mo tinatapon? May nagsasagot po na sapa. May nagsasagot po na sinusunog. Kaya po isang mabisang tool po yung survey form na yon na kung saan po makikita natin kung sino dapat bigyan natin ng warning. Itong mga taong ito ay nagsusunog at itong mga taong ito ay nagtatapon sa sapa. So, bibilang din po natin kung ilan yung di sumusunod. Kaya po, at the end of the day, sa amin pong Manila cleanup form, meron po doon nakalagay kung ilang porsyento na ng ating kabarangay ang sumusunod sa segregation. So, nabibilang po natin na maayos yun. And then po, meron po tayong mga iba't ibang programa patungkol po sa solid waste. Ayun. Speaking of, maputol natin si Cap kasi napakadami ng listahan. Yes. Lalo na pagdating sa environmental approach. I think that's your priority program and campaign talaga, yung pagbibigay halaga sa ating kalikasan. I've heard, Cap, na you are also into it pagdating naman sa mga bata na as young as they are, meron tayong programa na I'm sure gusto rin na marinig ng ating mga kabarangay. Maybe you can share a little info about it, kung paano po yung approach naman natin sa mga bata pagdating naman po sa waste segregation. Opo, sa aming pong barangay kasi, meron po kaming 4 na daycare centers. Sa 4 na daycare centers po, meron din po kaming 4 na daycare workers na kung saan katuwang din po natin sa proyektong ito. Ito po ay basic segregation for kids. Yung basic segregation for kids po, tinuturuan namin sila sa kanilang murang edad ng pagsasegregate po ng basura. Katulong po ng Sangguniang Barangay ng aming pong SK Donabel Lucas at ng aming pong Sangguniang Barangay, sama-sama po kami ng storytelling. Kinukwento namin kung ano magiging epekto ng pagkakalat na hindi pag-aayos sa pagsisegregate ng basura. Nandun din po na nagtuturo po kami ng pagtatanim. So kasama na rin po ng segregation ay kalagahan ng pagtatanim po sa ating barangay. So 4 na araw po iyon na pagtuturo po sa mga bata na meron po kaming 3 tapunan. Sila po mismo magtatapon kung ito bang dahon ay sa nabibilang, sa nabubulok, hindi nabubulok at nare-resiklo. Ito bang bote ay sa nabibilang, sa nare-resiklo, nabubulok at hindi. Sa murang edad po nila, natututunan na nila yung mga ganoong bagay upang sa ganoon, pag-uwi nila sa bahay, sila mismo ang makakapagturo sa ating mga matatanda. Dahil napakahirap po talaga mag-segregate. Opo. Di ba, agree po tayo dyan? Alam niyo po, Totoo guys, yan. napansin ko po sa mga programa po ni Cap, dahil nga po, yung nakaraang guest din po natin last week, he's also very interested po at very passionate din po sa pagsusulong ng magagandang programa for solid waste management. At napag-usapan nga po namin last week na wala naman po talaga tayong kakulangan sa mga magaganda at innovative na programa para sa solid waste management. Pero at the end of the day, it all boils down to yung disiplina po ng bawat individual. And napapansin ko po sa mga programa po ni Cap is talagang tinututukan po yun. From yung una pa lang po na diniscuss niya na no littering, no open burning, no to illegal dumping. At ito naman po yung pagtuturo naman sa mga bata ng basic segregation. So nag-i-instill po tayo ng disiplina from an early age. Di po ba, Cap? Yes po. Iyon po yung nais at aim po ng proyektong yun. At bukod po doon, mga kasama, SK at mga kagawad po, meron din po kaming tinatawag sa barangay na River Patroller. Sa River Patroller po, ito po ay aming po mga kabarangay na siya naglilinis po sa Kailugan. Hindi po ito basta-basta dahil ito po ay nahingi po natin sa PENRO o Provincial Environment and Natural Resources Office. Sila po nagpapasaho dito po sa River Patrollers. Nakasakay po sila sa barangay, sa bangka
ng barangay na kung saan sila po ay naglilinis sa aming mga kailugan. Napapansin po namin dati, nung bago po ako maging kapitan, yung aming pong kailugan sa barangay ay medyo madumi. Pero po sa pamagitan po ng river patrollers na bigay po ng probinsya at syempre sa pangunguna rin po ng aming Menro ay nalilinis po yung kailugan. And then yung ano po, yung mga tao po na nakikita po na may naglilinis, nalilimitahan na rin sila, nalilimitahan na rin yung pagtatapon po nila sa kailugan dahil nakikita nila na araw-araw may naglilinis po sa kailugan. So, magandang epekto po doon din sa mga kabarangay po namin. Sana madalaw natin si Kap, no? Tapos makasakay tayo sa Para kanyang ma-feature liver. natin. I-feature namin, Kapitan. Yes Dalawin po. ka namin. Sige minsan. po, sige po. Gawin nating 2025. Yes. Ngayon, isa sa mga problema po ng pagtatanim ng mga gulay, espasyo o mga bakanting lote na pwedeng pagtaniman. Sabi nga ni Kap Dondon, hindi naman din problema yan kung matututo tayo sa larangan ng hydroponics. Na yan po ang inyong ginagawa sa inyong pong barangay. Opo. Yung aming pong barangay, although malaki po yung land area, pero konti lang po kasi yung pagtataniman or yung field po na pwedeng pagtaniman. Kung kaya po, sa aming pong material recovery facility na aming pong nirenta, yun po ang hirap din kasi bilang nanunungkulan sa barangay. Nire-require po talaga tayo na magkaroon po ng material recovery facility para rin po tayo makapasa dito sa BECA na sinasabing audit. Sa material recovery facility po, dito na rin po namin nilagay yung aming taniman. Pero dito po sa approach po namin, nagpagawa po kami na greenhouse na kung saan po yung greenhouse na ito, dito po namin tinatanim yung aming lettuce at mga pechay through hydroponics. So, hindi na po problema yung makabuhay tayo sa lupa ng halaman. Nandun po na meron po tayong mga containers po, styro containers, na kung saan po doon po natin tinatanim yung ating mga pananim na lettuce, mga pechay at iba pa pong mga halaman na maaaring mabuhay po through hydroponics. So, maganda pong pag-aralan yung hydroponics lalo po sa ibang mga barangay na wala pong masyadong malaking espasyo. Ito pong hydroponics, malaking tulong din para makapagbigay po tayo ng mga pagkain. Kap, ito po bang programa nyo po na hydroponics? Kung sakali po na meron po kayong mga constituent na nais din pong matuto or interesado din po sila na malaman kung ano po ba ito, paano ito ginagawa, maaari po bang silang lumapit sa barangay po para makita din po yun? Yes po, yung aming pong MRF ay bukas naman po sa lahat. Although, actually po, yung aming pong mga proyekto like po yung excuse. Beer, Kap. Kuha nyo kami ng Sunmig Light. Like po yung nabanggit namin kanina na yung proyekto po para yung segregation for kids, doon po namin ginagawa sa MRF, sa Material Recovery Facility, para sa ganun din po, yung aming mga kabarangay, yung mga bata, nakikita mismo yung aming MRF na working. At ito ay hindi lang po display para po sa ating mga kabarangay. Naku, maraming salamat ka. Pero last question, ano ba to? At naiintriga ako sa inyong environment. Yes. Yung Okay RUN, R-U-N. Environment. Environment po, takbo para sa kalikasan. In support po doon sa Manila Bay Clean Up Preservation Project. Ito po ay isa pong fun run na kung saan dinaluhan po ng iba't ibang samahan ng kababaihan, kabataan, samahan po ng mga mangingisda, sa ating pong mga volunteers sa barangay, ang ating pong sanggunian at iba pa po mga samahan, although pati mga fraternity po, nakasama rin po natin dito. Ito po ay kampanya para po maging aware po yung ating mga kabarangay din sa epekto po ng paglilinis natin sa barangay sa Manila Bay. Information lang po, yung barangay po kasi namin ay situated po siya sa Pampanga River, papunta po ng Manila Bay. So malaking epekto po yung paglilinis natin sa mga kailugan, sapa at mga creeks na yung mga basura po natin ay hindi na mapunta sa Manila Bay. Dahil maganda na rin po yung ginagawa sa Manila Bay, tulong-tulong din po tayo para malimitahan yung basura na pumunta po doon.
Alam niyo, Kags Marie, SK May, approve in 6 years. Basta ganyan ang kapitan. Di ba? Wala tayong masasabi, walang masasabi kahit kanino. Talagang proactive ang kanilang nag-iisip out of the box. Yung mga environment, itong mga river patrol. Wala tayong masasabi. Ibigay mo na yung 6 years dahil nga ganyan kasi. Kap, 6 years ka pa mag-i-stay o nagbabala ka pa, Kap? Ako po ay medyo mahaba na rin sa paglilingkod sa barangay. Kaya po, ninais ko na rin po, ako po ay lalahok sa halalan po this coming 2024 bilang po konsehal po ng aming bayan Paumbong. Kaya po, nais ko po na maibigay din yung ating paglilingkod sa mas marami pa po at mas malaking sakop po ng aming bayan. Mga ilang barangays po ba yung ating Ang pinag-uusapan? aming barangay po sa bayan ng Paumbong ay 14. 14 ba? Apo, 14 barangays. So, yung 14 barangays po na yon, subukan po natin yung makakaya natin para mapaglingkuran po yung ating bayan po. Well, Kap, pinagdadasal ka namin. Sa nakita namin ngayong araw at kitang-kita niyo naman sa inyong mga screens na si Kapitan Toto Coronel ay napaka mabisang kapitan. At I'm sure magiging mabisang konsihal. Pagdating ng panahon. Salamat po. Pagdating ng panahon. We wish you the very best po. Good luck po sa inyong pong pagtakbo next year, Kap. Kap, meron po ba kayong last messages na lang po para po sa inyong mga constituents at pati na rin po sa ating mga kabarangay? Mga kabarangay, dito po sa sa ating po programa na salamat po at ako'y naimbita ninyo dito po sa inyong mabuting programa at nakakapagbigay po tayo ng mga kaalaman, nakapagbigay po kayo ng mga insights at mga impormasyon na mahalaga po para po sa ating bayan. Unang-una na po, katulad na una po nating mga napag-usapan sa term extension, napakahalaga rin po nito upang sa ganun ay maibigay pa po ng ating mga lingkod bayan, ng ating pong mga lingkod na kapitan, mga kagawad, yung kanila pong pagnanais na mga paglingkod sa ating mga barangay. At nais ko nga po na batiin din yung aming barangay San Isidro 2, lahat po na naglilingkod na voluntaryo po talaga. Dahil unang-una po yung magkano lang sinasahod ng ating mga voluntaryo naglilingkod sa barangay. Kaya po unang-una, hanga po tayo sa mga kasama natin sa barangay. Ngayon din po yung ating po mga kabarangay dyan. Maraming salamat po at ngayon ay nakarating tayo dito sa barangay tayo. Such an honor po na ako po ay napagbigyan at ako po ay nandito at kasama ninyo sa inyong pong programa. Maraming salamat po. Best of luck, Kap. Yes po, We wish you the best of luck, Kap. Para sa iyong thank you po. pangarap na mas mapalawig pa ang iyong pagsiservisyo sa bayan ng Paumbong. Opo, maraming salamat, Kap Toto Coronel ng Barangay San Isidro, Paumbong, Bulacan. Maraming salamat din po, Kags Butch at Kags Marie. At mga kabarangay, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Muli po, ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, sa ngalan po ni Kags Butch Serrano at ni Kags Marie Formentera Ferrer, pati na rin po ni Kap Don Francisco. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, dito lang Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay